and thankful for this morning because God visitation is upon us. Amen? Naramdaman niyo po ba ang pagbisita ng ating Diyos sa ating mga buhay? Naramdaman po ba natin ang kanyang presensya? Kung naramdaman natin ang kanyang presensya, if we feel God's presence, can we give a big, big hand to our God? Sige po. Palakpakan natin ang ating Diyos. Sige, minsan pa, isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Praise God. At ngayon po, yung ating topic is about love. Kasi love month ngayon. At purihin ang Diyos, napakabuti ng ating Panginoon. Ngayon po, yung ating teksto ay matatagpuan natin in the book of 1 John chapter 4, verses 6 to 8. Ano po ang sabi po dyan? We are from God. Sige po, sabay-sabayan natin. Magsabay-sabay po tayong magbasa. 1, 2, 3, go. We are from God, and whoever knows God listens to us. But whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. And in verse 8, ano po yung sabi po doon? Whoever does not love does not know God, because God is love. Palakpakan natin ang kanyang mga salita. Hallelujah. At ang ating pong title, Love is from God. Ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kaya po sa ating pong teksto, ating pong nabasa, na ang sabi niya, malalaman natin kung anong spirit mayroon tayo. Sige po, this time, wala po tayo, hindi muna tayo makikipag-usap, isnaban muna. Let us focus ourselves to our God. This is the time for God. Ito po ay oras para sa Diyos. So, dapat wala po tayong, hindi po tayo makikipag-usap sa iba. Kasi seloso ang Diyos. Alam niyo po bang seloso ang Diyos? Amen. Grabe po pagkaseloso ang ating Panginoon. Praise God. So, ano po ang sabi po dyan? Ang sabi po dyan, sabi niya, tingnan niyo po, dito pa lang sa verse 6, whoever knows God listens to us. Kung kilala nyo talaga ang Diyos, makikinig kayo sa akin. Amen. Makikinig kayo sa salita ng Diyos. Amen. Kaya bawal makipag-usap. Whoever is not from God does not listen to us. So yung mga hindi nakikinig, hindi talaga sa Diyos yan. Kaya lahat po ba tayo sa Diyos? Amen. So makikinig po tayo ng kanyang salita. Amin po ba? Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Diyos na atin pong pakikinggan ang kanyang mga salita. At dito marerecognize, dito malalaman, pag sinabing recognize, dito malalaman, ano ba ang taglay, ano bang spirito mayroon ka. Sabi niya po, mayroon ka bang spirit of truth or spirit of falsehood? Sa ibang translation, spirit of error. Spirit of error. So dito magkakaalaman kung anong espiritu mayroon ka. Sa simula pa lang, kung talagang ang espiritu ng kamalian ay sumasayo, hindi ka makikinig. Yun ang sinabi sa verse 6. At dito malalaman kung ano ang mayroon ka. May espiritu ka ba ng katotohanan? Who is the truth? Ang sabi ni Jesus, I am the truth. I am the life. So si Jesus Christ ang katotohanan. So ngayon, ang mga anak kay Jesus makikinig. Amen. Ang mga anak kay Jesus
Walang espiritu ng error or falsehood. So yung kamalian. Kaya po, ang sabi po dyan, kung talagang nagmamahalan tayo, everyone who loves, yan po ay ipinanganak ng Diyos. Everyone who loves has been born of God. Pinanganak po yan ng Diyos. And knows God. At kilala niya ang Diyos. At alam ko po, lahat tayo ay anak ng Diyos. Amen? Kaya walang spirit of error, walang spirit or falsehood, walang spirito ng diablo na nasa ating ngayong kalagitnaan. Amen? Na nasa ating buhay. Kaya ano ang sabi ng salita ng Diyos? Makikinig. Whoever listens, sabi po doon, yan po ay sa Diyos. Kaya kung hindi ka makikinig, di ka sa Diyos. Okay? So, purihin ang Panginoon. At ngayon po, ano po yung sabi po dyan? Everyone believe that love is important. Totoo po, marami naniniwala na ang pag-ibig ay importante. Tama po ba? Everyone believes that love is important. But love is usually thought of as a feeling. So marami pong naniniwala na ang pag-ibig ay mahalaga. Pero maraming naniniwala na ang pag-ibig ay ito po ay feeling. Ano ba sa Tagalog feeling? Nararamdaman. Mga kapatid, kinararamdaman natin o hindi, ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi po mahalaga kung nararamdaman o hindi. Ang mahalaga, dapat, usually in reality, love is a choice. Hindi lang po yan ay nararamdaman, talaga po, dapat pinipili po yan. Love is a choice and an action. So ang pag-ibig, ito po ay pinipili, ang pag-ibig, ito po ay ginagawa. Because God is the source of our love. Tama po ba? So ano po yung sinimulan ko kanina? Sabi ko kanina, love is important. Sa lahat ng tao, alam na alam nila, naniniwala sila, mahalaga ang pag-ibig. Mahalaga ang pag-ibig sa pamilya. Mahalaga ang pag-ibig para sa Diyos, number 1. Mahalaga ang pag-ibig sa mag-asawa. Mahalaga ang pag-ibig sa mga magulang, mga anak sa magulang, anak sa magulang. Mahalaga ang pag-ibig sa mga magkakapatid. Mahalaga ang pag-ibig sa lahat ng tao. Pero ang pagkaunawa ng maraming tao, yan lang daw po ay feeling, nararamdaman. E paano kung wala kang nararamdaman? Di hindi ka na magmamahal. Sa mag-asawa, kung naging lusyang na yung asawa, minsan nga kahit hindi lusyang yung asawa sabi mo, wala na talaga akong nararamdaman. Dahil wala na akong nararamdaman sa asawa kong yan. Mga kapatid, sabi nga po, love is a choice. Love is a choice. Sa ayaw mo at sa gusto, dapat ka mamili. Kung ikaw ay magmamahal or ikaw ay mapupuot. At kapag sinasabi mo na ikaw ay umiibig, may action. Love is an action as well. Mayroon pong pagkilos. Kaya hindi po pwede sasabihin mo na ako ay umiibig at wala ka namang ginagawa. Kung totoong may pagmamahal ka, may gagawin ka. Katulad sa Diyos. Kung talagang mahal natin ang Diyos, anong gagawin natin? Ano ang sabi ni Jesus Christ sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All the same shall be added unto you. So ang sabi po ng salita ng Diyos, unahin natin ang Diyos. Ano bang ginagawa ng marami ngayon? Especially nowadays, ang ginagawa ng marami,
ay paggising sa umaga, kukunin ang cellphone. Para baga ang tao pag walang cellphone, walang buhay. Pag walang cellphone, sabi nga ng marami ngayon, lalo-lalo na sa kabataan, my life is not complete without the cellphone. So mga kapatid, okay lang may cellphone ka. Okay lang din na paggising mo sa umaga, kukunin mo ang cellphone dahil magbabasa ka ng dinownload mo na Bible. Amen? Pwede naman. Kaya lang, sabi nga po, kailangan ang babasahin mo sa cellphone, hindi yung messages, hindi ka manunood ng TikTok. Karamihan ng TikTok nakakatuwa kahit ng mga matatanda talaga. Gumigiling pa. Tapos nilalabas pa talaga naman. Ako po ay, minsan pinakita sa akin, pinoward pa sa akin ng aking asawa. Tapos pagtingin ko, sabi ko, nakakaawa naman to. Itong kapatid na ito. At sinasabi niya, Christian siya. Pero halos magsasayaw halos doon pa sa may upuan. Grabe po, dahil gusto naman kumita. Mga kapatid, yan po ba ay pag-ibig? So dapat, kung sinasabi natin love is a choice and love is an action, because God is the source of love. So kapag sinabi ng Diyos, unahin natin siya, wala tayong choice kundi gagawin na unahin natin siya. Amen? At ang galing ni Lord, kapag inuna natin siya, alam niyo po ba, ang sabi niya, pangako niya, idaragdag niya ang lahat ng ating pangangailangan. Alam niyo po, iba yung needs, iba yung wants. Pero ang Lord, kapag siya po ay natuwa, palagi mo siyang inuuna. Alam niyo po, kahit na po our wants, yung pong ating mga whims or caprices, kapritsyo, binibigyan din tayo ni Lord. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. At ano po ang sabi? God loved us enough to sacrifice His love for us. So ang Diyos ay nagmahal sa atin. Kaya naman, grabe, nagsakripisyo po siya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Amen? Ano ang ginawa niyang sakripisyo? He gave His only Son. Sino po yon? Si Jesus Christ. So yun po. At hindi lamang niya binigay, pinahintulutan pa na si Jesus Christ ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang po doon sa krus, doon pa lang pinahirapan po siya. Ganun ang sakripisyo. So ang pag-ibig pala ay may sakripisyo talaga. Kaya kung sinasabi mo, nagmamahal ka sa iyong asawa, nagmamahal ka sa iyong anak, may sakripisyo, mga kapatid. Yan po, ganun ang ginawa ng ating Panginoon. So ano pa po yung sinasabi, pag sinabi natin love, hallelujah. Alam niyo po, pag sinabi natin love, yung sa mundong ito, thinks that love is what makes a person feel good. So pagka, ang mga tao kasi pagka sinabi na, love ko siya. Alam mo, ang iniisip ng tao, kasi kailangan ko siya. Dahil mahal ko siya, kailangan maramdaman niya yung mabuting nararamdaman. Yun po yung iniisip niya. Kailangan madama niya na mahal ko siya. E paano kung hindi niya nadadama na mahal mo siya? So, ibig bang sabihin, hindi mo na siya love. So, yun po. Kaya, ano po ang ginagawa? Sige, yung isang, hallelujah. So, ano po yun doon ang ginagawa? Ang sabi ko po, the world thinks that love is what makes a person feel good. And that is all right. To sacrifice moral principles and others' rights in order to obtain such love. So, ito po, ulitin ko po.
ang mundong ito nag-iisip na ang sabi po nila, ang pag-ibig, ito po ay kailangan ginagawa natin para ang tao ay maramdaman niya na mabuti. Na ito rin ay, sabi niya, that is all right. Na kahit po, yung pong ginagawa niya mabuti, nagkakaroon siya ng sakripisyo. Even breaking the moral principles. Na break niya yung moral principles. At ano pa, yung mga other rights, yung mga iba pang karapatan, para lang masabi niya in order to obtain such love. So, English po yun, no? So, tatagalogin ko. Na ang ibig sabihin ko, mga kapatid, ang mundong ito, iniisip na kapag sinasabi niya, ang pag-iisip niya, kapag sinasabi niya, nagmamahal siya, kaya dahil nagmamahal siya, gagawan niya ng mabuti yung tao. So, papakita niya ng gilas, lahat gagawin niya, kahit na mabali yung prinsipyo ng ating Diyos. Halimbawa, para magkaintindihan tayo, alam mo may asawa si lalaki at ikaw naman ay dalaga. So sabi mo, dahil naong nagkita kayo, may tinatawag po sa mundo, love at first sight. Pagtingin mo, nako, mukhang siya pala yung aking minamahal. Eh, may asawa ka na. So, anong gagawin? Kayong dalawa, gagawin nyo na sabi mo, kailangan gumawa ko ng mabuti. So, gagawin ng lalaki, magre-regalo. Tapos, gagawin ng lalaki, di lang magregalo. Imbitahin na kumain. Pagkatapos, syempre hanggang mahulog na yung loob, ano nang gagawin nila? Pupunta na sila sa motel. At sila'y magtatali. Yan ang sinasabi na nagsasakripisyo. So ano po, may sacrifice na kahit sa kanya sacrifice, gagawa niya ng mabuti. Kaya po yung lalaki, kahit na po may asawa siya, anong gagawin? Lahat gagawin na, sabi niya, gagabihin siya. Pero sabi niya, mayroon siyang pinuntahan. Huwag ka. Oo, mayroon. Iba yung pinuntahan niya. So na-break yung moral principles. Yon ang pag-ibig na sinasabi ng tao. Dahil mahal ko siya, ayaw ko na siyang pakawalan kahit na may asawa siya. Gagawa ko ng paraan. Kikilos ako para ang loob niya sa akin mahulog at hiwalayan niya yung kanyang asawa. Yan ang pag-ibig ng mundong ito. So, yun po ang pag-ibig na sinasabi ng mundong ito. Pero alam niyo po ba, kapag ginawa mo yan, ang tawag po dyan is selfishness. Makasarili ka. That is not love. Dapat kung nagmamahal tayo, wala tayong babaliin, wala tayong hindi natin babaliin, hindi tayo gagawa ng kasalanan dahil sasabihin natin, kailangan makuha ko lahat siya. Kaya kahit na yan may asawa, akin yan. Gagawin ko ang lahat. Mapasa akin ka lang. Gagawin niya lahat. So na-break yung moral principles. Yan ang pag-ibig na sinasabi ng mundong ito. At sa Biblia, ang sabi ng Diyos, God is holy. Sabi ng salita ng Diyos kanina, love is from God. So kung yan ang iyong definition ng pag-ibig mo, na iyo pong sisirain ang prinsipyo ng kabanalan, anong tawag dyan? Selfishness, makasarili ka. That is not love. Because God is holy. Because God is, the source of our love is God. Love is from God. So, ang tawag dyan ay selfishness. Makasarili ka. Hindi ka talaga nagmamahal.
So yun po ang gusto ipaliwanag sa atin ng Diyos. Kaya po, kung nauunawaan natin, pag sinasabi natin love, if we want to examine ourselves, titingnan natin, talaga ba ako'y nagmamahal sa Diyos? Dapat kung nagmamahal tayo sa Diyos, ano mangyayari? Makikita mo na ang buhay mo ay pabanal ng pabanal. Ganun dapat. Walang moral principles. Kung talagang mahal mo ang Diyos, kumbaga dati, grabe ka magsinungaling sa isang araw. Hindi po nawawala yung kasinungalingan. Pero dahil sabi mo, ang love ay pag-ibig is from God. Sabi mo, mahal ko talaga ang Diyos. Yung pagsisinungaling ay unti-unti na po yan maalis, matatanggal. Sometimes it is not abrupt. Hindi naman kagad-agad. Pero kung mahal mo talaga ang Diyos, may pagbabago na makikita ang Diyos sa iyo. At ikaw mismo, tayo mismo, makakaranas ng pagbabago sa ating buhay. Amen? Palagpakan natin ang ating Diyos. So nagkakaintindihan na po ba tayo? Kapag mayroon na babali na susuway, ano ba yan? Kapag mayroon pong na break na moral principles, kapag may na-break na moral principles, hindi po yan talaga pag-ibig. Ulitin ko po. O kaya yung other rights, yung mga other na mga karapatan ng tao, kapag may na-violate tayo, hindi po yan pag-ibig. So maliwanag po, halimbawa, kung ikaw ay kahit na po sa magsing-irog, yung mag-aasawa pa lang kayo, pag mayroon pong nauna na nagkaroon kayo ng sex before marriage, that is not love. Because we violate the principles of God. Kasi love is from God. So anong gagawin kung nangyari na po yan? Repent. Magsisi. Bakit po? May consequence po yan. Naranasan ko yan! May consequence! Kaya po mga kapatid, ito pinapaturo ng Diyos. Kung kayo talaga nagmamahalan, kung mayroon kang boyfriend, girlfriend, as much as possible, huwag niyong gawin yung ginagawa dapat ng mag-asawa. That is not love. Because you are breaking the principles of God. Moral principles of God. You are breaking other rights. Ano ba yung right? Diba? Dapat na sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. But just as, lalong-lalo na kapag Kristiyano na tayo, yes, naunawaan ni Lord kung hindi pa po tayo Christian. Pero pag Christian, okay. Kahit na po hindi Christian. Pag na-violate natin po yan, mayroon talagang consequences. At grabe ang consequences. Kaya po, anong gagawin natin? Kapag na-violate yung moral principles, ang tawag lang pala yun, di ba sasabihin, kung talagang mahal mo ako, patunayan mo. Halika na, doon na tayo sa isang lugar. Mag-sex tayo. Di ba sabi mo, mahal mo ako, ba't ayaw mo ibigay? Mga kapatid, yan po ay violation sa moral principle. At ang tawag po doon, it is not love. It is selfishness. Kaya kung selfish ka, matutuwa ba si Lord? Hindi po. So anong gagawin natin? Repent. Pagsisihan natin. Kasi may consequence. Okay? So, maliwanag po ba mga kapatid? Kaya po, the real love is like God, who is holy, who is right, and perfect. Ang totoo pala na pag-ibig
ay katulad ng ating Panginoon kung paano siya umibig sa atin. Yan ay banal, yan ay tama, yan ay perpekto. Kaya po mga kapatid, God is allowing maging sa mga preachers. Inaalaw ni Lord yung mga iba't ibang karanasan sa buhay. Why? Dahil kapag sila'y nagturo, dapat ituro din. Pati yung mga karanasan nila na hindi na po maranasan ng iba. Lalong-lalo na po yung mga consequences sa pagkakasala. Yan po ang real love because love is from God. So real love is like God who is right, holy, and perfect. Kaya po sa mga dalagat binata, at kapag kayo ay hamunin, lalong-lalo na yung kababayan, kung talagang mahal mo ako, dapat lahat ibibigay mo sa akin. Mga kapatid, hindi totoo yan. Huwag siya dapat ang mapapangasawa mo. Kasi may konsekwensya. Hindi totoo na mahal ka niya. Ang sinasabi niya, selfish siya, gusto lang niya yung katawang lupa niya. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, yan ang makapangyari sa kanya. That is not love. Kasi ang real love, the real love is from God, is like God. Kung anong tama, ano yung banal, ano yung perpekto, walang kapintasan. Kaya yun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya po dahil ang sabit natin kanina, love is a choice. Love is an action. Di po ba kanina sinabi natin, love is a choice, love is an action. Dahil ito po yung action, ito po ay kailangan talaga mamimili tayo. So kapag sinasabi natin, gusto mo at may gusto mong gawin, ano po ang tawag dyan? Selfishness. Hindi po yan love. So kapag sinasabi mo, pag-ibig, anong gagawin mo? Mayroong action. So ano po ba yung mga action na dapat natin malaman? Mayroon tayong 5 puntos. Ito po yung ating choice or an action. So ito po, yung ating action. Kung talagang nagmamahal tayo sa Diyos, ito na po yung mga action na gagawin natin. If love is an action, we must do this. We must do these things in our lives. Ano po yung number 1? Number 1, works no ill to his neighbor. So, ang pag-ibig ay hindi po gumagawa na masasaktan ng iyong kapwa. Romans 13, verse 10. Sige po, pakibasa po natin. Love worketh no ill to his neighbor. Love is the fulfilling of the law. Anong ibig sabihin? Kung talagang nagmamahal ka, ito man ay anak mo, ito man ay asawa mo, ito man ay iyong kapatiran, sino man tao, alam nyo po, ang dapat ginagawa natin sa kanila, na ang ating gagawin ay hindi po sila masaktan. Hanggat maaari, hindi tayo makakapanakit sa kanila. Sino bang neighbor mo? Who is our neighbor? Number 1, kung nandun ka sa tahanan mo, your family. So kung may pagmamahal ka talaga na mula sa Diyos, hindi ka gagawa na masasaktan ng iyong asawa. Hindi ka kikilos na masasaktan ng iyong mga anak. Hindi ka kikilos, hindi ka gagawa ang mga pagkilos mo doon sa tahanan. Sa tahanan pa lang, malalaman mo na kung talagang may pagmamahal ka na mula sa Diyos dahil hindi ka nakakapanakit sa iyo pong mahal sa buhay. Pag
nasasaktan mo ang iyong asawa, wala kang totoong pag-ibig na mula sa Diyos. Ang tawag sa iyo, selfish. Kung sinasabi mo, mahal mo sila, at mayroon ka mga plano para sa kanila, at sila ay nasasaktan, mga kapatid, that is not love. Because love worketh no ill to his neighbor. Hanggat maari ang ginagawa mo sa kanila, lahat gagawin mo para hindi mo sila masaktan. At kapag ginawa po natin yan, mga kapatid, pinapakita mo, mga pagkilos mo, pananalita mo, na hindi po hanggat maari, nagsisikap tayo, pinagsisikapan, action. It is an action. Kaya kanina sabi ko nga po, love is a choice and an action. Pipiliin talaga natin. Bakit? Malalaman natin kung doon ka sa spirit of error, mali-mali ginagawa mo. Mali-mali sinasabi mo. Kaya naman, nasasaktan ng mga kasamahan mo sa bahay. Sa bahay pa lang. Sa bahay pa lang, alam mo kung may pagmamahal ka talaga na nagmumula sa Diyos o makasarili ka. Pag nasasaktan mo at sinasaktan mo, lalong-lalo na sa salita. Nagsisimula yan sa salita. At mayroon mga Kristiyano na talagang hindi lang sa salita, nagkakasakitan pa. Nananakit pa. Lalong-lalo na asawang lalaki, palibasa mas malakas sila sa babae, sinasaktan nilang kanilang asawa. Hoy! Kung ikaw ay talagang Kristiyano, you will not work anything that will give pain to your neighbor. Who is your neighbor? Sa pamilya mo, sinong neighbor mo? Kung may asawa ka, asawa mo, number 1. Pangalawa, mga anak mo. Kung mayroon kang apo mo. Pero anong ginagawa ng mundo ngayon? Pag tumanda na yung asawa, isasantabi na lang. Sasaktan. Hindi man nananakit physical, yung iba nananakit sa salita. Kaya nga po, di ba, sabi sa 1 Timothy 5:8, sabi po doon, if you will not provide, sinong provider sa pamilya? Lalaki. If you will not provide, sige nga po, paki-flash yung verse na yan. If you will not provide the needs of your family, if anyone does not provide for his own relatives, and especially for his household, yung kasambahay mo, sino ba nasa household mo? Kung may asawa ka, may asawa, nandun si asawa. Kung buhay pa si asawa. Kung mayroon ka doon magulang, yan ay kasama sa household. Kung mayroon ka doon mga anak, yan ay kasama sa household. Kung mayroon ka doon mga kasambay, yan ay kasama sa household. Kaya sabi dito, kapag hindi mo provide, ang sabi po, you have denied your faith. Sinasabi mo, nananampalataya ka sa Diyos, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. You have denied the faith. At masahol ka pa sa hindi nakakilala sa Diyos. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, tinuturuan tayo ngayon ng Diyos. Talaga ba kung ang Diyos, ang pagmamahal ay mula sa Diyos, hindi tayo mananakit. So minsan, nasasaktan natin, ayaw mo mag-provide ng pangangailangan sa pamilya. Dahil sabi mo, tapos ka na. Hindi po nawawalan. Walang katapusan. Kung ikaw ay pinagpapala, mag-provide ka. Mapababae, mapalalaki. Mapaanak. If you have the means to provide, provide. Kaya ako, yung anak ko, sinisingil ko. Sabi mo, ikaw yung tubig. Sinisingil ko yun. Kasi,
Yan po kung talagang mahal natin ang ating pamilya. Siyempre, pag hindi sila magbigay, nasasaktan ako. Eh, sabi ng Biblia, kung may pagmamahal ka, hindi ka makakapanakit. Kaya, hindi totoo na mahal natin, may pagmamahal tayo. Kung hindi ka provider, ano po ulit? Yung una nito, anak. Ayan, if anyone does not provide. Kaya hindi po sinabi dyan, ikaw ay lalaki lang, taga-provide ka. Hindi po sinabi kasi anyone na may kapasidad, anyone who has the capacity to provide, whether ikaw yung magulang o kung yung mga anak mo nakatapos at may mga hanap buhay na, you will be the one to provide. Yan po sinasabi. If anyone does not provide for his own relatives, and especially for his own household, sabi niya po doon, ay masahol pa siya sa hindi mananampalataya. Kaya kung ikaw nasabi mo na, ano po yung kanta na yan? This is the day that the Lord has made, I will rejoice, and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. Pag hiningian ka, at mayroon ka sinasabi mo, wala. Hindi po totoo na yung araw mo ay ginawa ng Diyos. Dahil ang mga totoong ginagawa yung araw ng Diyos, sila po yung mga tao. Anyone, you can provide. Kung may kapabilitan, if we have ability, capacity to provide, we must provide. Especially our household. Amen? Amen? Hallelujah! Palagpakan natin ang ating Diyos. Glory to God. Glory to Jesus. Okay. So, number 2. So, tandaan natin yan. Kaya, palagi mong, alam niyo po, pagka sinasabi natin, you don't want to give pain, ayaw mong makapanakit sa iyong neighbor, sinong neighbor mo sa pamilya. Kaya po, alam niyo po, iniingatan talaga, iniisip talaga yung sasabihin mo sa kanila. Dapat isipin, kasi saan po ba natin nasasaktan? Ano ang ginagamit talaga para makapanakit tayo? Ano, sabi ni Mr. Alice, tama, mga bibig. Kaya, kung talagang may pag-ibig ka mula sa Diyos, dapat pala, iisipin mo ang ating sasabihin. Amen? Sino ba talaga nakakapanakit sa ating kapwa? Mahal natin sa buhay. Dahil kung hindi natin mahal sa buhay, sabihan ka man, okay lang, sabi mo, I don't care. Pero pag ang nagsasalita sa'yo, asawa mo, anak mo, nasasaktan tayo. So, yun po mga kapatid. Okay, number 2. Love is an obligation. Kaya ang sabi diyan, owe no man anything but to love. So love is an obligation. Anong sabi po diyan? Bakit ko sinabi na obligasyon? Ang pag-ibig ay obligasyon. Why? Ano ang sabi po diyan? Owe no one anything except to love one another. Oh, yung mga nangungutang. Pare-parehas. Ako din, nangungutang ako. Ginagamit ko credit card ko. Pero mga kapatid, purihin ang Diyos. Ginagamit ko credit card ko sa grasya ng Diyos. Lahat ng bayarin ko, kahit magkano, binabayaran ng Diyos. Kasi inuuna ko siya. Kaya ngayon, nagulat ako. Ang aking BDO Platinum, mayroon marami akong, pag pumunta ko sa airport, mayroon po doon mga lunch. Katulad pumunta kami sa Thailand, nakakain kami ng libre. Feeling namin rich. Kasi nandoon kami.
sa Lance. Dalawa ang aking. Yung isa naman, RCBC, platinum. Bakit? Kasi oo, nangungutang ako, pero binabayaran ko lahat ng bayarin. So mayroon, grabe, kaya sabi ko, para ka maging platinum, ibig sabihin, ikaw po ay magandang borrower. Ginagamit mo, pero babayaran mo lahat. Kaya maraming libre. Mayroon pa, kung may kakain ako, mayroon lang 50%. Kailang di pa ako nakakakain sa labas. So ganun po, marami po. Kaya anong sabi dyan? Dito na tayo sa Romans 13 verse 8. Ang sabi po dyan, owe no one anything except to love one another. So ibig sabihin, may pagkakautang kayo sa akin. Dapat minamahal niyo ako. At ako naman may pagkakautang sa inyo. Mamahalin ko rin kayo. Kaya nga marami akong naintindihan ko nga na may pagkakautang ako sa iyo, kaya yung nangutang, pinautang ko. Pero anong sabi? Magbayad kayo. Kasi dapat ang utang binabayaran. Yan dito, saan makikita? Dito sa verse na yon. Bakit po? Ano lang daw dapat ang utang natin? Ang utang natin ay pag-ibig. So bawat araw, pag nakita mo, sister, naku, may utang ako sa kanya, mamahalin ko siya. Pag minahal mo siya, bayad ka na. May utang ako sa inyo. So anong gagawin? Kailangan mahalin ko kayo. Ganon din kayo sa akin. Sa bawat isa sa inyo, may pagkakautang kayo sa akin. Kaya mamahalin niyo ako. Pag hindi niyo ako minahal, may pagkakautang kayo. Wala talaga kayong pagmamahal sa Diyos. Ano po ang sabi diyan? For he who loves his neighbor has fulfilled the law. So kung nagmamahal ka, sabi nga po, kaya pag nakita nyo ang bawat isa, sasabihin nyo, naku, may pagkakautang ako sa kanya. Kaya mamahalin ko siya. Anong gagawin ko dahil mamahalin ko siya? Isasama ko siya sa prayer. At pag mayroon ako, isishare ko sa kanya. Alam niyo po yung tinuro ko sa mentoring namin, na-bless po ako. Tingnan natin, basahin natin 1 Timothy 6. Punta muna tayo dito. 17 to 19. Alam niyo po, kapag pala kung ikaw man ay mayaman, ito yung dapat nating gawin. Ito, instruct those who are rich in the present age. Kung mayaman ka, o mayroon ka talagang kakayanan, sabi niya, ito yung dapat mong gawin. Instruct those who are rich in the present age, not to be arrogant. Hindi po tayo arrogant, hindi tayo mayabang. Or to set their hope on the uncertainty of wealth. So wag daw po ilagay ang pag-asa sa kayamanan. But on God, who richly provides us with all things to enjoy. So kaya pala pinayayaman ka ng Diyos, ano ang purpose ng Lord? Mag-enjoy. Kayo lang ba mag-enjoy? Basahin natin yung susunod na verse. Hindi lang pala kayo ang mag-enjoy, kayo na mayayaman. Ano po ang sabi dyan? Instruct them to do good. So gagawa ka ng mabuti. To be rich in good works, to be generous, willing to share. So ikaw pala ay mag-share. Willing to share. So yun po yung sinasabi dyan. Storing up for themselves a good foundation for the age to come so that they may take hold of life that is real. So sa mga mayayaman, mayroon tayong mga mayayaman dito. Ibig sabihin, kahit hindi ka mayaman sa pera, may kakayanang katumulong. So hindi lang pala ang mag-i-enjoy, ikaw. Mag-i-enjoy din yung iba. Kasi anong sabi sa verse 18? Balikan natin si verse 18. Sabi niya, to do good, gagawa ka ng mabuti. So kung ang ginagawa mo hindi mabuti, yung kayamanan mo
yung iyong anuman mayroong ka, hindi yan talaga, hindi mo kinikilala ang Diyos. To do good, to be rich in good works, to be generous. Ano bang generous? Pag hinihingian ka, magbigay ka. Kahit na hindi ka hinihingian, magbigay ka pa rin. Tama ba? Tama. So yun pong sinasabi ng Biblia. To be generous, willing to share. Kung hindi ka makasarili, ang para kang buksingero. Gusto mo lang kabig ng kabig. Kailangan ang iyong sarili, anong tawag nito? Di ba buksingero? Sige, kabig ka lang ng kabig. Ang sabi ni Lord, kung ang totoo nagmamahal mula sa Diyos, dapat may pagkakautang sa kapwa. Mahalin mo. Kung minamahal mo yung iyong kapwa, anong gagawin mo? Kung may kakayanan ka, mayaman ka, may kakayanan ka tumulong ka. Willing to share. Kaya nga ako nung nakabili ako ng sapatos, kagabi nag-isip ako, sabi ko, may dinagdag si Lord. Mayroon din ako dapat tanggalin. Kaya mayroon akong binigyan na kanina ng, hindi ko masyadong ginamit. Kailangan ko i-share. Kaysa naman nandoon lang sa lalagyan. Yun po ang sinasabi ng Biblia. O, yun po. Kaya ito sa mga mayayaman, yan ang iyong gagawin. Gusto ba natin na mapagpala si Lord? Mapatuwa si Lord? Anong gagawin natin? To do good. Gagawin na mabuti. To be rich in good works. To be generous. Willing to share. Ikaw po ay palabigay. So kung hindi ka palabigay at madamot ka, wala kang pagmamahal mula sa Diyos. Amen. Hallelujah. Palagpagan natin si Lord. Hallelujah. Talaga naman. Tingin nyo sa akin. So, praise God. So, dapat hindi tayo buksingero. Dapat ano tayo? Karatista. Bigay. Bigay sa kanan, bigay sa kaliwa. Lahat tayo ay dapat palabigay. Kasi pag namatay naman talaga tayo, wala naman talaga tayo madadala. Amen? At ang katotohanan, all our resources, even our lives, came from God. Sa Diyos nagmula. Amen? Okay, pangatlo na tayo. Hallelujah. Kaya, salamat sa Diyos. Ulitin ko, sa mga may utang, magbabayad. So, kung mangutang ka, magbayad ka. Do your best, makabayad ka. Na dapat ang maisip mo lang, pag nakita mo ako, sabi mo, may utang ako sa kanya, mamahalin ko, Sister Judith. At ako naman, pag nakita ko kayo, mamahalin ko kayo. So, yun po yung ibig sabihin. Yan lang dapat ang utang natin. Mahalin ang kapwa-tao natin. Okay, number 3. Sabi po dyan, ang pag-ibig, ito yung action natin. Ito yung gagawin natin. We will think no evil. Hindi tayo mag-iisip ng masama sa kapwa. Hindi tayo mag-iisip ng masama. Okay, so anong sabi po sa 1 Corinthians 13, 5-6? It does not behave rudely, does not seek its own, is not provoke things no evil. Hindi po siya nag-iisip ng masama sa kapwa. Sa Tagalog po, babasahin ko po dito. Praise God. Ang sabi po sa Tagalog, yung buong verses ng 1 Corinthians 13, 5-6. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Yung hindi tayo nagtatala ng pagkakamali. Isa,
Nakaisa ka na, ha? Nakadalawa ka na, nakatatlo ka na. So wala po yon. Kung ang pag-ibig natin ay mula sa Diyos, hindi tayo marunong magbilang ng pagkakamali. Na ibig sabihin dito, anytime na nagkamali ang tao, you must release forgiveness. So yun po yung ibig sabihin. Every time na nagkakamali siya, release forgiveness. Nagkamali na naman, release forgiveness. Yun ang sinasabi na hindi ka nagtatala ng pagkakamali. So every time nagre-release tayo ng forgiveness. So ano pa yung sinasabi po dito? Sa 1 Corinthians 13, verse 5 to 6. Ang pag-ibig ay hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Sa verse 6, hindi ito natutuwa sa masamang gawa. Ano pa? Kundi natutuwa sa katotohanan. So mga kapatid, kaya iwasan natin yung palaging nag-iisip ng masama sa iyong kapwa o palaging nag-iisip ka ng masama para sa minsan ang iniisipan pa natin ng kapwa, yung ating pangsariling, minsan yung magulang, yung mga anak, yung pong asawa. So yun po yung dapat natin gawin. So ano pa yung huli? Number 4. Sige po. Maliwanag na po yun yung binasa natin. Ulitin ko po, ang pag-ibig, hindi magaspang ang kilos. So, ibig sabihin, pino tayo kung kumilos. Hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. So, kaninong kagustuhan ang susundin natin? Yung kagustuhan ng Diyos. Yan dapat ang ating gagawin. So, ang standard natin palagi yung kagustuhan ng Diyos. At ano pa yung sinasabi dyan? Hindi mayayamutin. Hindi po madaling mainis. Diba? Pag sinabing nayayamot ka, naiinis ka. Ano pa? Ang sabi po dito, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Kaya ito po yung pag may pag-ibig tayo, ang bilis natin magpatawad. Kaya po kung dahil nagpapatawad ka, hindi na po nabibilang ang kasalanan na nagagawa sa iyo. Kaya mo. Yung sa mag-asawa, kaya mangyari till death do us part. Kaya mo magtiis. Kahit sinasaktan ka na, kalooban mo, lahat. Makakayanan mo dahil may pag-ibig ka mula sa Diyos. Kasi hindi ka marunong magbilang ng kamalian. Ibig sabihin, you keep on releasing forgiveness. Every time they have committed sin, you release immediately forgiveness to others. At ano pa po ang sinasabi po dito sa kanyang salita? Okay, yung sabi niya po, hindi natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Kaya wag ka nang magtaka kung naiinis, kung pinagsasabihan ka na mahal mo sa buhay. Kasi hindi natutuwa yung mali. Yung mali mong ginagawa, hindi talaga yan nakakatuwa. Kaya pinagsasabihan ka. Hindi po yan panunumpat, kundi pinagsasabihan lang tayo. Okay, so number 4, ano po ba yung gagawin natin na aksyon? Ang gagawin natin na aksyon, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. So hindi mayabang, hindi nagmamapuri, nagmamataas. Ito po ay mahabang pasensya. Okay, ano ang sabi sa verse 4? Ang pag-ibig ay matiisin. So pumalagpak ang lahat ng mga matiisin. Palagpakan natin ang Diyos. Glory to God. Ano pa? Ang sabi dito, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. So, palagi bang maganda ang ating loob? Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin. So, hindi po tayo mainggitin.
o mapagmalaki o hambog. So yun po ang gagawan natin na aksyon. Kaya titingnan natin, ano ba, sabi mo sa sarili mo, naghahambog ka na, naghambog ka na ah. Sabi mo, mayos ka sarili ha. Ayaw ni Lord yan. Gusto ni Lord, nagmamahal ako sa Kanya. Pag nagmamahal ako sa Kanya, hindi ako hambog. Hindi ako nagmamataas. Lalong hindi ako magiging mainggitin. So, ano pa? Kaya, pag sinasabi mo hindi ka mainggitin, kahit na sa mag-asawa, hindi ka na silosa. Diba? Kasi pag kayong asawa mo, mas maraming oras doon sa iba kaysa sa'yo, hindi mo na nararamdaman magselos sa kanya kasi hindi ka nainggit. Eh ano ngayon kung nandun siya maraming oras at sa akin wala ng oras? Okay lang yan. Mananagot naman siya kay Lord. So dapat ganun ang sinasabi natin. Okay lang yan, mananagot siya kay Lord. So, yun po, matiisin. Kaya yung, ewan ko nga, ngayon ang daming magpapakasal sa Jeberin. So, ito po mga kapatid, sa mga magpapakasal, hindi kayo sinasakal. Kasi sabi nga magpapakasal, yung pala sabi mo, pagdating na pala ng araw, aboy, sakal na ako ng aking asawa. Hindi ka sinasakal. Kaya ito ang mga gagawin ninyo, matiisin. Yan ay pag-ibig. Sabi mo, love mo yung mapapangasawa mo, magtiis ka. Matuto kang magtiis. Amin po ba? Mga 4 ata yung ikakasal nga taga Jeberim ngayon. This year. So ano pa? So ihanda nyo po, dapat matiisin ka. Kung hindi ka matiisin, huwag ka na, mag-back out ka na. Huwag ka na magpakasal. Kasi sasakalin ka talaga. Masasakal ka talaga. Hindi na yung sarili mong oras ang masusunod. Mayroon ka nang iniintindi na oras ng iba. Ano po, sabi dyan, love is patient, matiisin, love is kind. Ang mabait. So kung ikaw ay hindi mabait, hindi totoo may pagmamahal ka sa Diyos. Kasi ang nagmamahal sa Diyos, mabait. Maganda ang kalooban. Okay? So last, but not the least, love never ends. So, kaya po, sa mga mag-asawa, huwag mong sabihin kasi wala na po siyang, alam mo na, matanda na. Kung totoo na may pagmamahal ka mula sa Diyos, walang katapusan ang pagmamahal. Kasi walang katapusan ang Diyos. Amen? For God is love. Kaya, kapag sinasabi mo, ayoko na tabihan asawa ko. Wala na talaga, wala na. Kaya para sa iyo, huminto ka na. Ibig sabihin, wala ka talagang pagmamahal sa Diyos. Ganun lang kadali. Dahil, alam niyo po ako, yung nakita kong tatay ko, babaero tatay ko, lahat na mayroon siya. Babaero, sabongero, lasinggero, mayroon siya. Ganun ang tatay ko. Pero, nung nakita ko, di ba't dito tumira sa bahay, ayaw niya na hindi katabi ang nanay ko. Kaya, alam niyo po, nangarap din ako. Sabi ko, ano kaya ako pagtanda ko? Sabi ko, ano kaya ako pagtanda ko? Ganyan ba ang mararanasan ko? So mga kapatid, yun po, si Lord na lang nakakakita. Pero sinasabi sa atin ng Diyos, walang kapatapusan ang pag-ibig. Why? Kasi ang pag-ibig ay Diyos. Love is God. Kaya kung huminto na ang pag-ibig mo sa iyong asawa, ibig sabihin wala ka pang pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Ganun lang. So anong gagawin mo kung wala kang pagmamahal talaga? Humingi ka kay Lord. Kasi hindi yan kaya ibigay ng tao. Amin po ba? Yung mga ganung klase, hindi yan kaya ibigay ng tao. Kaya alam mo ngayon, malalaman mo ngayon kung totoong may pag-ibig ka mula sa Diyos o ikaw ay selfish. So ano po ang sinabi ko kanina?
Kapag yung opposite nito ay selfish. Kung hindi ka nagmamahal, ikaw ay selfish. Ano ba selfish sa Tagalog? Makasarili. So yun po. Kaya po sa oras na ito, yung ating conclusion. Marami po ba tayong natutunan? Siyempre naman, dapat lang marami kayong matutunan. Nagkangiwi-ngiwi na yung aking mukha sa pagtuturo. So mga kapatid, ano po ang ating conclusion? Sabi po, if love is from God, do love like God. Kung ang pag-ibig ay mula sa Diyos, talaga pong kumilos tayo katulad ng Diyos. Magmamahal tayo katulad ng Diyos. So anong mga gagawin natin? Do no ill to neighbor. Huwag natin sasaktan nating kapwa. So sino bang kapwa mo? Kung nasa bahay ka, ang kapwa mo ay yung pamilya mo, kapamilya mo. Kung nasa trabaho ka, mga kaopisina mo. Kung nasa community ka, mga kasamahan mo sa komunidad. Ano po? Sabi pa dyan, think no evil. Kaya wag niyo akong pag-iisipan ng masama, ha? Hindi ako nag-iisip talaga sa inyo ng masama. Wag niyo rin ako pag-isipan ng masama. Kasi yan ay tanda na walang pag-ibig. Be patient, matiisin. Kind, maging mabait, maging mabuti. Not envious. Hindi po mainggitin. Hindi po mayabang. At hindi po, kapag nangungutang, okay lang naman mangutang, pero magbayad. Tama po ba? At ang pag-ibig ay walang katapusan. Amen? Palagpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Mayroon po ba tayong first-timer? Sige po, tayo po yung first-timer. Inanyayahan ko po muna pumunta sa harapan. Sige po, tinatawagan ko si Ami Madayag, si Manika Amolong. Punta kayo sa harapan. Dito lang kayo. So sa oras na ito, nag-enjoy ba kayo sa salita ng Diyos? At ngayon, ang gusto ni Lord, hindi lang po kayo mag-enjoy. Gusto niya magkaroon kayo ng relasyon personal sa Kanya. Wala tayong tinataas na relihiyon, kundi ang gusto ni Lord, magkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. Gusto niyo po ba na ang Diyos manananahan na sa inyong puso? Siya na po yung magmamaniobra, magmamaneho ng inyong buhay. Gusto niyo po ba? Okay, so itaas niyo ang iyong kamay, ipikit niyo ang iyong mga mata. So susunod kayo sa panalangin ng pagtanggap. Sino ang tatanggapin nyo? Relihiyon ba? Hindi po. Ang tatanggapin nyo ay si Jesucristo. So, dalawang kamay mataas. Si Jesus ay nasa kanang kamay ng Diyos Ama sa kalangitan. Kaya po itinataas mo ang iyong dalawang kamay bilang tanda na yung buhay mo ay isinusuko mo sa Diyos. Sumunod ka na ngayon sa panalangin. Ama naming Diyos, kailangan may boses na maririnig ang Diyos. Ulitin natin. Ama naming Diyos, sa oras na ito, ako po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na aking napakinggan, na ikaw, na aming Diyos, na naglikha ng aking buhay, ay pag-ibig. Kaya sa oras na ito, naising ko na yung pag-ibig, na ikaw po yun, ay maghari sa aking buhay. Aking ngayon binubuksan ang aking puso at naising ko sa Jesucristo. Mula sa araw na ito, siya na po ang umupo sa trono ng aking puso bilang Panginoon, Hari, manunubos, aking Diyos ng aking buhay. Kaya Panginoong Yesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala mula pa nung ako'y nasa sinapupunan
ng aking ina. At sa oras na ito, nagpapasalamat po ako, Panginoong Hesukristo, na ikaw ay namatay dahil sa aking mga kasalanan. Subalit, pangatlong araw, binuhay ka muli ng Diyos Ama para ako na nananampalataya sa iyo ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Dahil Panginoong Hesus, ikaw ang buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, nagpapasalamat po ako ng aking pangalan ay naisulat na sa aklat ng buhay. Kayo na po ang maghari, manguna, masunod sa buhay kong ito. Magmula ngayon hanggang sa ako'y bawian mo ng buhay. Salamat po. Ito na po ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, ako na lamang mananalangin sa inyo. Dakilang Diyos, itinatalaga ko ang kanilang mga buhay. Palaguin mo ang kanila po, Diyos, pananampalataya. Gabayan mo at patnubayan sila na magkaroon sila ng tunay na malalim, personal, Bibliyang kaparaanan na ang relasyon nila sa iyo, Lord, ay patindi ng patindi, na mararanasan nila ang iyong kagandahang loob. Salamat po. Palaguin mo sila, pangunahan mo sila, Santong Espiritu. Ito na po ang aming panalangin. In Jesus' name, tayo magsabi ng Amen. Sige po, sa bawat